Hindi lahat ng nagbubo ng dugo ay tiyak na hahatulan. Yung ilan ay maliligtas. Mahirap isipin na ang lalaking tumusok sa tagiliran ni Jesus sa krus. Oo, ang sundalong Romano ay may kapalaran na kasing sakit nang sandaling itinaas niya ang kanyang sibat. Siya ang berdugo. Ngunit, ang sumunod na nangyari at ilang tao ang nakakaalam. At kapag nalaman mo, maunawaan mo na walang taong hindi maaabot ng biyaya ng Diyos. Ang video na ito ay hindi tungkol sa isang alamat. Ito ay tungkol sa isang tunay na lalaki na ang kwento ay nakalimutan na ng marami ngunit pinarangalan sa langit. Ang mga senturyon na nakakita sa pagkamatay ni Jesus ay namulat ang mga mata sa paraang nagpabago sa kanyang buong buhay. At kapag nalaman mo kung paano niya tinapos ang kanyang mga araw, mauunawaan mo na ang krus ay hindi isang katapusan, ngunit ang simula ng isang walang hanggang pagbaligtad. Si Longinus na senturyon ay hindi isang relihiyosong tao. Isa lamang siyang sundalong Romano na sumusunod sa mga utos na inatasang tiyakin na ang isang Jesus ay maayos na mapatay. Ngunit ang araw na iyon sa Kalbaryo ay kakaiba. Ang langit ay dumilim sa kalagitnaan ng hapon. Ang lupa ay nayanig sa ilalim ng kanyang mga paa at ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Mateo 27:31. Hindi ito isang simpleng kaganapang pampolitika o pangrelihiyon. Ito ay ang langit at lupa na sabay na sumisigaw, na isang walang hanggang gawain ang isinasagawa. Sanay sa kalupitan, nakita ng senturyon ng isang lalaking nagdurusa ng hindi nilalapastangan, ng hindi nangiinsulto, ng hindi man lang nangiinsulto. Sa kabaligtaran, narinig niya si Jesus na binigkas ang isang nakaantig na panalangin na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Mga salitang ito ay tumusok sa kanyang kaluluwa na parang talim. Nakakita na siya ng mga taong namamatay ngunit hindi kailanman ganito. Parabang ang sakit ni Jesus ay nagpapakita ng isang kaluwalhatian na hindi pa nakikita ng unang tao noon. Kaya't sa harap ng pagkamatay ng inosenteng ito, ang patuloy na nagpapatuloy ay hindi maaring manahimik. Ang kanyang paniniwala ay sumabog sa isang hindi inaasahang deklarasyon na nagmumula sa isang lalaking may ranggo. Tiyak na ang lalaking ito ay anak ng Diyos, ipinako sa krus ngunit maluwalhati. Imposibleng magpatuloy sa pamumuhay gaya ng dati. Ang pagbabagong nagsimula sa Golgotha ay hindi tumigil doon. Si Longinus, dating isang kinatatakutang senturyon, iniwan ang kanyang pwesto, ang kanyang baluti at ang kanyang mga pribilehiyo sa militar upang sumunod sa mga yapak ng nakakita sa kamatayan sa krus. Hindi ito isang padalos-dalos kundi isang ganap na pagbabago. Ipinagpalit niya ang kanyang espada para sa salita at ang kanyang bakal na helmet para sa isang buhay na pananampalataya sa kordero ng Diyos. Gaya ng isinulat ni Pablo sa Filipos 3:7, ngunit ang mga bagay na iyon na aking mga pakinabang ay itinuring kong mga kalugihan alang-alang kay Kristo. Naranasan ito ni Longinus, ang dating sundalo ay naging isang buhay na saksi. Hindi siya nangaral batay sa sinabi sa kanya. Nagsalita siya mula sa kanyang nakitang nahawakan at naranasan. Siya ang unang pagano na hayagang nagpahayag ng kabanalan ni Kristo at ang kanyang buhay mismo ay naging isang sermon sa pagmamarcha. Isipin ang epekto ng pakikinig sa Ebanghelyo na sinabi ng isang nakasaksi sa pinakasagradong sandali sa kasaysayan. Imposibleng manatiling walang pakialam. Hindi nasiyahan si Longinus na iwanan ang kanyang uniforme. Nagsagawa siya ng isang bagong misyon upang mamuhay bilang isang disipulo ni Jesus. Sumama siya sa unang Kristiyano at hindi na siya itinuturing na isang panganib kundi isang buhay na himala. Siya ang patunay na walang sino man ang napakalayo para matubos ng Diyos. Gaya ng nakasulat sa ikalawang liham sa mga taga-Korinto 7:20, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay isang lumipas na ang mga bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Ang bagong pagkakakilanlang ito ang nagtulak sa kanya palabas ng pagiging hindi kilala ng pagkakasala upang pumasok sa liwanag ng kanyang misyon. Sapagkat siya na tunay na natubos ay hindi maaaring panatilihin ang liwanag na ito para sa kanyang sarili lamang. Ang tradisyong Kristiyano ay nagtatala ng isang nakakagulat na detalye tungkol kay Longinus. Nagdusa siya mula sa isang problema sa kanyang mga mata na parang may pumipigil sa kanya na makakita ng lubusan kapwa sa pisikal at espiritual. Ngunit sa eksaktong sandali nang ang kanyang sibat ay tumusok sa tagiliran ni Jesus, ang dugo at tubig ay bumulwak at isang himala ang nangyari. Ang sagradong likido ay dumampi sa kanyang mga mata at sa mismong sandaling iyon ay gumaling siya. Ngunit isa sa mga sundalo ang tumusok sa kanyang tagiliran
gamit ang isang sibat at agad siyang lumabas mula sa dugo at tubig. Ang paggaling na ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang himala na puno ng kahulugan. Tila sinabi sa kanya ng Diyos na ngayon na nakikita mo na parang bumubulong sa kanya ang langit. Nasaktan ka ngunit pinapagaling ko. Nakibahagi ka sa sakit ngunit inalay ko sa iyo ang buhay. Hindi tinusok ni Longinos ang isang simpleng taong hinatulan. Hindi niya namamalayang. Hinipo niya ang katawan ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ang pagkakasala na maaring sumira sa kanya ay naging isang tawag sa kaligtasan mula sa himalang ito. Ang pagpapagaling na ito ay isa ring panloob na bautismo. Ang kanyang espiritual na pagkabulag ay napalitan ng liwanag ng pananampalataya at ang kanyang kahihiyan ay napalitan ng isang layunin. Hindi lamang siya pinatawad, siya ay isinugo gaya ng sinasabi sa mga Gawa 26:18. Tungkol sa misyong ipinagkatiwala kay Pablo upang mabuksan mo ang kanilang mga mata upang sila ay lumipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ang talatang ito ay kamanghamanghang naglalarawan sa landas ni Longinos. Ang kanyang puso ngayon ay nag-alab sa apoy niya na hindi lamang naligtas, kundi isinugo rin para sa kanya na naantig ng dugo ni Jesus. Hindi na muling lumalakad sa kadiliman na may mga mata na gumaling at kaluluwang nagliliyab sa pananampalataya. Ang senturyon ay hindi na makatiis. Umalis siya sa Jerusalem at nagsimulang maglakbay upang ipahayag ang ebanghelyo ng may autoridad ng isang nakasaksi sa kaluwalhatian ng krus. Dumating siya sa Capados, dumaan sa Cesarea at sa bawat nayon na kanyang dinaanan ay ikinuwento niya ang tungkol sa isa na nagbago ng kanyang pagkakasala tungo sa katubusan. Sa mga taga-Roma, nakasulat kung gaano kaganda ang mga paa ng mga nagpapahayag ng kapayapaan ng mga nagpapahayag ng mabuting balita. At ang mga hakbang ni Longinos ay ginabayan na ngayon ng misyong ito. Ang kanyang patutuo ay iba at tunay. Hindi ito isang natutunang talumpati o isang segundamanong teolohiya. Nagsalita siya ng may luha, ng may lakas, ng may katotohanan. Ang mga tao ay napagbagong loob nang makita sa kanyang mga mata ang buhay na alaala ng pagsubok. Ang patuloy na hindi umiyak, hindi pinilit ang sinuman. Ikinuwento lamang niya ang kanyang nakita, ang ginawa ni Jesus para sa kanya. Para bang ang bawat isa sa mga salitang ito ay direktang nagmula sa krus at winasak nito kahit ang pinakamatigas na puso. Ngunit hindi lahat ay natuwa tungkol dito. Hindi sinuportahan ng Imperyong Romano ang mga tumalikod. Ang patuloy na hindi umiyak ay kinondena, pinagusig at hinabol bilang isang traidor. Inalok siyang itakwil ang kanyang pananampalataya at bumalik sa seguridad ng buhay militar. Ngunit tumugon siya tulad ni Pedro sa mga Gawa. Kung para sa amin, hindi namin maaaring hindi sabihin ang aming nakita at narinig. Ang nag-aalab sa puso ay hindi mapatahimik ng takot. Hindi siya tinakot ng bilangguan. Hindi siya tinakot ng paghuhukom. Sapagkat ang nakakita kay Jesus na namatay at muling nabuhay ay nakakaalam na walang bilangguan ang permanente. At sa mismong sandaling ito ng maliwanag na pagkatalo, natagpuan ng kanyang kwento ang kasukdulan. Si Longinos ay inakay sa pagbitay ng may parehong kapayapaan na nakita niya sa mukha ni Jesus na isinuko ang kanyang espiritu. Hindi siya lumaban, hindi umatras, hindi tumanggi. Tingbulag niyang mga mata ngayon ay tumingala sa langit ng may pananalig na parang isang taong nakakaalam na ang kamatayan ay isang daan lamang nang ang kanyang ulo ay inilagay sa Tagaytay ay nanalangin siya at doon sa katahimikan at kinoronahan sa langit ang senturyong Romano bilang isang martir para sa pananampalataya. Ipinapaalala sa atin ang Apokalipsis, Doran, maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang kanyang katawan ay inilibing sa Capados at ang lugar ay mabilis na naging lugar ng peregrinasyon. Ang mga tao ay nagpupunta roon upang manalangin, upang humingi ng lunas. Muling nagpapaningas ng pananampalataya. Hindi dahil sa sundalo mismo kundi dahil sa kanyang kinakatawan. Isang lalaki na ang buhay ay ganap na nabago ng pakikipagtagpo kay Jesus. Ang kwento ni Longinos ay nagsimula sa pagbitay. Ngunit nagtapos ito bilang isang halimbawa na nagpapatunay na tanging ang ebanghelyo lamang ang makakapagbaliktad ng isang kapalaran ng may ganitong kasakdalan. Sa paglipas ng mga siglo, kinilala ng simbahan ang epekto ng kanyang paglalakbay. Hindi sa pamamagitan ng simpleng tradisyon, kundi dahil ang kanyang buhay ay naging pinagmumula ng inspirasyon para sa buong henerasyon. Ang kanyang pangalan ay inaawit na mga himno na pinarangalan sa mga pagdiriwang na nakaukit sa alaala ng mga mananampalataya. Siya ay iginagalang pa rin ngayon bilang isa sa mga unang pagano na nagbigay ng
kanyang buhay para kay Kristo, ang kanyang taludtod ng dugo ay nahalo sa isa na isang araw ay humipo sa kanyang mga mata at nagpagaling sa kanyang kaluluwa. Ayon sa tradisyon, ang mga labi na iniuugnay sa kanya ay dinala sa Europa. Isa sa mga bersyon ng sibat na ginamit niya ay napreserba at may mga indikasyon na ang mga piraso na ito ay nakarating sa France, kung saan ang mga ito ay pinararangalan pa rin ng may paggalang ngayon, sapagkat ang sino mang magbigay ng kanyang buhay para kay Jesus ay hindi kailanman nakalimutan. Nang walang hanggan ang kwento ni Longinus ay nagpapakita sa atin na walang sino man ang masyadong nawawala para matagpuan. Nagsimula siya bilang isang kaaway ng krus at nagtapos siya bilang isang martir ng ebanghelyo. Kahit ang tumusok sa katawan ni Kristo ay naantig ng biyaya. Ano ang pumipigil din sa iyo na makaranas ng isang pagbabago? Marahil ay nakagawa ka ng mga malubhang pagkakamali, marahil ay lumayo ka na, ngunit kung nais mo ay maaring baguhin ng Diyos ang iyong kapalaran ngayon, anuman ang nagawa sa iyo o kung ano ang nagawa mo. Ang dugong nagpagaling kay Lungin ay mayroon pa ring parehong kapangyarihan at ang parehong tinig na ito na minsan ay nagsabi, Ama, patawarin mo sila, tinatawag ka na ngayon sa iyong pangalan, panahon na upang bumalik. Iwanan ang sakit, kahihiyan at magsimula ng isang bagong lakad ng pananampalataya. Hindi hinahanap ng Diyos ang pagiging perpekto, naghahanap siya ng isang pusong handang sumuko. Kung ang mensaheng ito ay naantig ang iyong puso, sumulat sa mga komento. Gusto kong ipamuhay ang plano ng Diyos para sa akin. Amen.